Magandang araw mga kabayan. Pag-uusapan po natin ang patuloy na banta na pasukin ang bahay ni Congressman Pulong Duterte at ang malaking posibilidad na pasukin din ang compound ng QGC. Sa anong rason, anong kaso, anong kadahilanan, yan po yung ating mga pag-uusapan. And of course, yung mga volunteers na patuloy na nandun, nakabantay, nakamonitor, at patuloy na kumakalap ng mga impormasyon galing sa loob kung ano po ang kanilang mga plano. Siyempre, dinideny po nila dahil sunog nga po yung kanilang iwan information. Anyway, bago natin puntahan dyan, itong mga paring ito na nagsusuot ng kulay puti na damit para magkunwaring kagalang-galang, magkunwari na makadiyos, demonyo yung nasa loob nila. Totoo po yung nabasa ko na marami po yung nagkukunwaring makadiyos pero evil, demonyo po yung nasa loob ng kanilang katawan. At walang iba, itong si Father Flavio Villanueva at itong si Father Robert Reyes na kilalang dilawan at kinakampihan ang mga grupong mga makakaliwa at yung mga politiko na mga makakaliwa. Sa maikling salita, galit na galit po sila sa Duterte dahil nabulabog nga ang kanilang masamang ginagawa at ang mga organisasyon na kanilang pinoprotektahan. Ngayon, itong si Father Robert, mga kababayan, ay nananawagan sa miyembro ng Simbahang Katoliko na pigilan daw yung pagiging presidente ni Vice President Sara. So ngayon pa lang, mga kababayan, is aminado po sila na si VP Sara yung mananalo. At kung sakaling hindi daw nila mapipigilan yung pag-upo ni Vice President Sara, abay, gagawa daw po sila ng paraan na matanggal itong si Vice President Sara. Mantakin nyo mga kababayan natin. Hindi pa nga nagsimula ang eleksyon, hindi pa nga naupo si VP Sara, pinag-iisipan nila kung paano ito tanggalin. Kaya ang tanong, papayag ba ang sambayan ng Pilipino? Dahil tandaan natin mga kababayan, yung mga miyembro ng Simbahang Katoliko ay hindi naman mga bobot tanga. May mga utak, may sariling desisyon at may sariling paniniwala. Lalo na pagdating po sa usaping politika. Kung ano po yung nakakaganda sa ating bansa, sino po yung may tunay na malasakit, sino po yung may tunay na puso para sa bayan ng Pilipino at handang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Kaya itong paring ito, mga kababayan po natin, alam naman po natin ang kanilang gustong mangyari. Gusto nila maupo yung kanilang mga dilawan. Yung mga dating sinusukan nila, yung dating Marcos na never again, galit sila sa diktador, galit sila sa magnanakaw, ngayon pilit nilang pinoprotektahan. At hindi lang po yan, mga kababayan po natin sa usaping mga demonyong pare, ito yung sinasabi ko sa inyo. So, itong si Judas ay naghugas daw ng paa ng mga naulila ng AGK. Ihudas naman talaga ito, mga kababayan po natin. Mantakin mo gusto niya daw gayahin ang ginawa ni Hesukristo ngayong Semana Santa. Hindi naman si Hesukristo nagpoprotekta ng mga kriminal at mga magnanakaw. Lalo na, hindi naman nag-addict si Hesukristo. Ito, addict ito, mga kababayan po natin. At ngayon, pilit pa rin na pinoprotektahan at mga addict. Kaya pareho po sila ni Father Robert Reyes, itong si Father Flavio Villanueva. Nagtaka nga ako sa Simbahang Katoliko, bakit pinapayagan nila yung mga ito na nakikialam sa mga mas matitindi na usaping politika. Kasi pwede ka naman bumanat sa usaping corruption, pero wag kang magpapakita ng pagiging bias mo. Dahil simbahan nga kayo may separation nga ng church, di ba? Ngayon, dapat, itong Simbahang Katoliko, gumoplas sila ng aksyon dito. Kasi kaya nga yung mga ilang miyembro ng Simbahang Katoliko is nadidismaya. Hindi naman kasi lahat, marami naman po talagang hindi nakikialam at ang kanilang ginagawa is yung pagpapakalat lang ng magandang salita ng Diyos. Ito kasi masyado na itong makademonyo. Mantakin mo tinuturo niya sa kanyang misa na magalit sa dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Majority po ng mga Katoliko ay mahal na mahal si President Duterte dahil sa nakitang pagsakripisyo para sa ating bansa. Ginawang safe
yung mga Pilipino na kahit saan ka maglakad, no? Na kahit sa kalagitnaan ng gabi, hindi ka matatakot. Kaya ngayon sa Davao, kahit maglakad ka ng gabi o oras ng gabi, hindi ka dapat matakot. Eh ngayon, mga kababayan po natin, inaasahan din naman ng sambayan ng Pilipino na pag-upo ni BP Sara ay maibabalik ang kapayapaan, maibabalik ang seguridad para sa sambayan ng Pilipino. Sa kahit sino na kahit maglakad ka, actually yung mga ito alam naman nila eh. Nakita naman nila kung gaano kasip yung bansa natin nung panahon ni President Duterte. Sadyang hindi lang nila matanggap dahil marami po ang mga na-eliminate. Kaya tandaan din po natin, yung galit sa mga Duterte, adik, kriminal, magnanakaw, mga makaliwang grupo, mga komunista dahil hindi uobra ang kanilang propaganda. And ngayon, yung mga bangaglista dahil nadidiscover na nabubulgar yung kanilang pagiging magnanakaw. So ito lahat. Kaya ang tanong natin sa mga paring Katoliko na galit kay Vice President Sara, galit kay Tatay Digong, nasaan kayo? Kayo ba ay kriminal? Kayo ba ay adik? Kayo ba ay miyembro ng mga kaliwa o komunista? Kayo ba ay pinoprotektahan ng mga magnanakaw sa gobyernong ito? Sabihin natin, kayo po ba ay nakatanggap ng mali-maleta o paper bag o envelope ng donation galing sa nakaw ng Kabanang Bayan? Kasi kung sa mga binanggit ko, kasama kayo dyan, eh hindi na po kami magtaka kung bakit kayo galit na galit at gusto nyo nang pigilan ang pagiging presidente ni Inday Sara Duterte. Pero alam natin lahat, kayo alam nyo, na hindi nyo kayang pigilan na maging presidente si Inday Sara Duterte. Sigurado yan. So, magpapatuloy pa tayo mga kababayan po natin at puntahan na po natin yung usapin po sa Davao City, kung saan patuloy po yung pagbabantay ng mga volunteers at nandun po si Bustada, si John Avines at marami pa galing sa Visayas at Mindanao. Talagang pupunta po sila para magsimpatya, para isa po sa mga magbantay sa seguridad sa bahay ng Congressman Pulong Duterte at syempre yung seguridad din po sa QGC. Yan po yung minomonitor ngayon ng mga Duterte supporters kung ano po yung susunod na gagawin nila. Ika nga sa mga demonyo na kagaya ng Marcos administrasyon, walang Simana Santa sa kanila. Talagang gumagawa sila ng paraan. Kumbaga, nagtitake advantage po sila na yung tao ay mukhang ayaw nga pag-usapan yung politika. Sila ay gumagalaw ng pailalim. Yan po yung ating pag-uusapan. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, dumating na nga po si Sir John Avines ng Cebu, yan si Bustada at ilang volunteers galing ng Visayas at ilang lugar sa Mindanao. 24 oras na nga po na nagbabantay sa bahay ni Congressman Pulong Duterte. Ang sabi ng pulis, kakasuhan daw po yung nagpapakalat ng fake news, sinasabi nilang sinungaling daw at hindi daw totoo na lulusobin ang bahay ni Congressman Pulong. Pero alam naman po natin na wala naman talagang nagsasabi na lulusobin nila or papasukin nila, kundi biglaan nilang ginagawa yan. At sa totoo lang, kahit nga po yung Kingdom of Jesus Christ, ngayon ay may mga umaali-aligid na mga pulis at mga private individual na nag-iispiya sa labas. Diba? So, paano pa magtitiwala ang taong bayan? Anyway, pakinggan natin ang sinasabi ni Boss John at ni Boss Tata. Ang gihimo sa gobyerno sa atong mahal nga former President Tatay Digong, tuwa na sa DA. Ang ilang gihimo sab kang Pastor Apollo Kibuloy, ako girade sab ko bisag wa tay sa pangredo na lang. Last year ilang gihulga gihapon diri ang mga balay nila ni Tatay Digong. If you remember katong niingong kog 2 episode dito to sa balay ni Tatay Digong, kay ilang gihanahanaan nga ang mga balay sa Duterte ilang i-search warrant. So ako gi-search warrant man sab ko nila, ikuha akong computer, akong cellphone without any kanang tarong nga reason. So they are abusing the powers of the government. Unya kita nga mga Pilipino wa na lang tay kasukol mo na nga Ito mga kababayan po natin. Si Sir John Avines na mismo yung nagsasabi na itong intel na nakukuha dito po na posibleng pasukin ang bahay ni Congressman Pulong Duterte ay nangyari na nga eh. kung magduha-duha mo anhi, gituyo pag itilagoy Bisanto o kanang Bernie Santo. So ako, I was staying at home, ko pagtanan ako nga
harason na po nila not only kang balay ni Kong Pulong, also ang KOJC, ila na po gibirig-birigan. So my heart belongs to kuan sa labi na kang Tatay Digong gyud. Di ta kabayad sa giunsa nga serbisyo ang Pilipinas. So as ako I'm Mindanaon by birth. Nya taga Cebu na ko in the last 30 years. Dili ko makatan-aw lang nga daog-daogon ang mga Duterte. Kay ako mismo gidaog-daog. Mo na dili lang ta pwede karon nga laway ra atong puhunan to support. Social media is okay, but sometimes action and physical presence is okay. Siguro usa lang ko karon kay nakalitan man ta, di ba? Pero the heart of Cebuanos belongs to the Dutertes. So naguna lang ko murag advance party because in behalf of Cebu Alliance for Duterte, I am the Secretary General. I'm also the So ibig sabihin mga kababayan, marami pang darating. Ayos yan. chairman sa kanang Cebu for Duterte movement to support Inday Sara's presidency. Pero ni ako diri because I want to witness myself kung saan na po nila o daog-daog ang mga Duterte. Wa pa sila matagbaw nga ilan ang gikidnap ang amahan, ilan na po harason ng ang mga anak. So kinahanglan ang mga Pilipino dili na ta mag-atras, di ta mag-alang uwaw-uwaw. Kaya nga no, kung hinahinayon tag-kidnap tanan, unya mutanaw lang ta, purot tang tanan, 120 million, mahimutang talawan. May nasa karon, kung naidaog-daogon atong suportahan, not only with words, not only in social media, but physical, kung makaya lang, kay naaman tayo mga trabaho. Sa mga Dabaweños, salamat inyong ipahulman sa entire Philippines, si Tatay Digong. Nibilib ang tibuok Pilipinas, o tibuok kalibutan unsa ka mayong laki ang leader sa Davao nga nayapelido Duterte. Unta nga angay pasalamatan unya gihilabtan mo noon, gipriso man, gikidnap. So ako as a Cebuano nauwaw jud ko. Kay ngano kung ingon ana atong buhaton sa tarong nga leader, wala na future nga tarong nga leader kay mahadlok naman. Mo na nga bisan og like ako usara man jud ko kayano nga tao. Pero kung bisag kinabuhi pangihatag nato, kung angay lang yun nga magkahugpong ng mga Pilipino, atong ihatag. Kay dili pwede nga isog si Tatay Digong lang. Kay kung unsa na ipaglaom nato sa atong nasod. So sa mga taga Dabaweño, salamat. Kamo ang model sa tibuok Pilipinas. Yo! Yan po mga kababayan po natin, napakagandang sinasabi ni Boss John, di ba? Na kung kaya po natin pumunta talaga personal, ay gawin natin. Hindi lang po sa social media. So, salamat po, John. And of course, pakinggan naman natin ang sabihin ni Boss Dada. Mga banateros, nandito tayo ngayon sa Davao City. Yan, syempre, suot natin yung ating t-shirt. Banateros for VP Sara. Ayan, nandito tayo ngayon sa property ni Kong Pulong. Ayan, at nandiyan yung mga matatapang na mga volunteers na nagbabantay sa property na to dahil balitang may pupunta daw yata dito para luwabag na naman yata sa batas. At ang isang kagandahan dito mga boss, ayan. Dito nagmisa kanina, tapos nandiyan legal requirements in implementation of warrant, of search warrant. So, yung kagandahan dyan, mga kababayan po natin, no? Salamat kay Boss Dada, of course, kay Boss John Abines, na talagang pumunta po, personal na pumunta dyan sa Davao, sa bahay po ni Kong Pulong, para magpakita ng suporta at makiisa po sa mga taong nagbabantay, sa mga volunteers, supporters na nagbabantay ngayon dyan sa labas ng kanyang bahay, sa labas ng kanyang property, upang siguraduhin na kung ano man ang kanilang gagawin ay mabidyohan, makita po ng ating mga kasamahan, mga kababayan, ng mga sumusuporta sa, hindi lang kay Tatay Digong, kundi sa buong pamilya Duterte. Dahil sila lang yung tanging pag-asa natin na maibalik yung may tapang at malasakit, kapayapaan, muling matatakot yung mga kriminal, yung mga holdupper, kidnapper, muling magkaroon ng takot, hindi yung taong bayan yung matatakot sa mga kriminal at sa mga adiktos, mga kababayan natin. At ito yung parang nakakagalit sa mga nangyayari ngayon sa ating otoridad. Bakit, mga kababayan natin? Mantakin mo ha,
Yung mga ganitong klaseng paghahanda, ganitong klaseng preparation, ganitong klaseng paninigurado ng mga Duterte supporters, pinag-iinitan pa nila. Again, itong bagong naging pahayag po ng opisyal ng PNP sa Davao. So, kakasuhan daw po nila ang sino man yung nagpakalat, sino man yung nanawagan na magkaroon ng pagbabantay diyan sa bahay ni Kong Pulong Duterte. Alam niyo mga kababayan, noong araw na sinasabing pasukin din ang bahay ni Tatay Digong, marami rin yung Duterte supporters na kinasuhan. Marami silang kinasuhan at sinasabing nagpapakalat daw ng fake news, pero lumabas ang resulta na hindi po sila nagpapakalat ng fake news at sila po ay nanalo sa ikinaso sa kanila ng mga otoridad. So ngayon pinag-iinitan na naman nila. Malamang yung kanilang kakasuhan dito o pag-iinitan, yung mga vloggers naman. Kasi yung mga vloggers, yung nauna na pumunta doon at kasama ng mga volunteers upang manawagan na bantayan ang bahay ni Kong Pulong dahil nga may mga banta na lulusobin. Again and again, sinasabi ko nga, yung gobyerno ngayon ni Bongbong Marcos ay magaling magtanim. Yung kakatanim pa lang, aanihin na. Mamaya kung ano-ano ang kanilang itatanim dyan, tapos aanihin nila at sasabihin nila na ito kay Pulong ito. Eh di, mahirap na. Eh okay lang sabi ni Congressman Pulong kung ginamos lang. Kasi ginamos po yung mga nakatago niya dyan. 'Di ba? So, mahirap na. Pero anyway, naintindihan naman natin na trabaho po ito ng pulis. Pero sana, maging totoo sila, maging patas. Huwag sila magtrabaho dahil sa maleta. So alam niyo na ang ibig sabihin ng malita. Anyway, pakinggan natin ang sinasabi ng pulis na may kakasuhan na naman daw sila dahil sa mga nagbabantay dahil sa kumalat na pasukin ang bahay ni Kong Pulong. Well, wala pong ganun na nangyayari at ito po ay isang fake news. At kami po ay dito sa Police Regional Office 11 ay inatasan ko na ang ating City Director, si Police Colonel Peter Madria, para imbestigahan itong mga kumakalat ng mga disinformation na ito. And at the same Tingnan nyo mga kababayan na tinatakot nila yung mga kababayan natin na magpalabas ng mga nakuha nilang impormasyon. Bakit nyo tatakutan? Bakit nyo tatakutin? Bakit nyo kakasuhan? Eh, naninigurado lang. Alam nyo sir, yung mga Duterte supporters ngayon ay wala na pong tiwala sa inyo. Duda na sa sinasabi nyo hindi totoo yan. Again, sabihin natin, ang gobyernong ito ay napakasinungaling, napakabudol. Sinasabing hindi makikialam sa ICC. O nasaan si Tatay Digong, sir, nakulong sa ICC. Yung sinasabing wala po silang gagawing impeachment, hindi papayag si Bongbong Marcos. So ngayon, pangalawang bisis na ini-impeach itong si Vice President Sara. So marami pa silang kasinungalingan. Yung pambubudol ni Bongbong Marcos sa lahat ng mga pinangako niya sa taong bayan na walang nangyayari kundi kabaliktaran. Ngayon, paano pa magtitiwala yung taong bayan? Na kahit sabihin nyo po na hindi totoo, yan ay fake news, hindi po aalis dyan yung mga Duterte supporters. Hindi magpapatinag dyan. Patuloy sila na magbabantay dyan. Kasi maya pag sabihin yung fake news, tapos umalis pala yung mga volunteers, umalis yung mga vloggers, bigla yung papasokin. O kung hindi man kayo, ibang team. Tapos magtanim at aanihin. E di anong mangyayari? Tapos sabihin nyo lang, ay, hindi sa amin yan, galing sa ibang grupo. So mahirap na. Kailangan pa rin na makasigurado sapagkat sinungaling ngayon yung mga opisyal ng PNP. Hindi ko sinasabing kayo, sir, pero karamihan po ngayon. time, nagkakos ito ng confusion, ng pagkalito sa taong bayan at Alam ko sinasabi nilang pagkalito, confusion, kasi mukhang nasunog ang kanilang diskarte dyan. Eh, diskarte daw ito ni Matibay. O, sino nga ba talagang Matibay na yan na bagong asong ulol ni Bongbong? kaya kami dito sa DCPO, lalo na yung concerned unit natin, ay nag-iimbestiga na po para malaman yung naging pulot dulo ng mga ganitong klaseng report. We will file the appropriate criminal case laban sa taon na to at hindi naman to iba sa atin dahil nung nakarang taon bago tayo magkaroon ng eleksyon, sobrang dami po ng mga fake news na naglabasan at lahat ng mga yun ay na-actionan natin at napailan natin lahat ng mga kaso. Well, So, ito yung drama nila mga kababayan po natin. Kapag nasunog ang kanilang impormasyon,
laban sa mga Duterte, sasabihin nila na fake news yan, sinungaling yan. Pero mahirap magtiwala. Again, mabuti na yung nakakasigurado. And titingnan po natin kung ano rin yung magiging mangyari dyan sa QGC. Kasi nga may mga lumalabas na lulusobin daw ang QGC, mag-search daw po sila. Ang tanong, anong kaso nga? So, napag-usapan na rin yan ng ilang mga Duterte supporters na kung sakaling mangyari yan, ay lulusob din yung taong bayan para protektahan ang mga Duterte at ang QGC. So yan lang muna yung ating update mga kababayan. Huwag kalimutan mag-like, mag-follow, mag-subscribe, mag-share dito sa mga videos natin para lagi po kayong updated sa mga kaganapan sa ating bansa. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Saludo po.